Esophagus. Isang tubong dinadaanan ng pagkain patungo sa tiyan. Kung hindi aalagaan at magkakasakit ka dyan, pwedeng bukas ang iyong pagkain sa isang tubo na lamang ipadaraan. Pero ano nga ba ang mga dapat nating gawin upang pangalagaan ang ating mga esophagus? Halika kayo, pag-usapan natin yan. Nauso itong esophagus na ito dahil kay Queen Yasmin, pati ako napaspoken word tuloy. Pag-usapan muna po natin at itong function nitong esophagus. Basically, yan yung nagdadala ng pagkain at fluid o liquid mula sa bibig papunta sa stomach. Meron mga checkpoints na dinadaanan ang pagkain natin na kung tawagin na esophageal sphincters. Meron yan sa taas, meron din po sa baba. Upper at lower esophageal sphincters ang mga tawag sa mga yan. Kapag ka nase-sense ng mga yan na mayroong pagkain o tubig, magre-relax yung sphincter na yan at magbubukas. And then magsasarado ulit. Hanggang sa makarating yan sa ating mga tiyan o sa ating mga stomach. Kapag ka walang pagkain, nananatiling sarado ang mga yan para hindi magkaroon ng reflux. Isa sa mga common problems na maaaring makaapekto sa ating mga esophagus ay ang acid reflux. Nangyayari yan kapag ka yung babang sphincter ng esophagus, kung tawagin ay lower esophageal sphincter, ay nagiging bukas o di naman kaya ay lax. Kaya ang nangyayari, nagbabackflow yung acid mula sa tiyan papunta sa inyong mga esophagus. Ang GERD naman o yung gastroesophageal reflux disease ay parang ganoon din, pero mas severe form ito ng acid reflux at pwedeng magdulot ng pag-ubo, ng chest pain, pati na rin pagbabago ng boses, bad breath at hirap sa paglunok. Isa pang problema, pwede rin pong magkaroon ng mga ugat na lumalaki sa lining ng esophagus at pwedeng magdugo o di naman kaya ay kapag ka sobrang long term na ng inyong GERD, pwede itong magdulot ng tinatawag na Barrett's esophagus na isang pre-malignant disease. Ibig sabihin, pwede itong magdulot ng cancer kung hindi babantayang maigi. Kaya kung papasinin po ninyo ang mga sakit na nabanggit natin kanina, pwede pa rin talagang ma-relate yan sa ating mga lifestyle, kasama dyan ang ating mga kinakain. Para mapanatili po nating healthy ang ating mga esophagus, iwasan ng sobrang acid sa ating mga kinakain at maganda din po na magdagdag ng mga pagkain makatutulong sa pag-neutralize ng ating mga acids. Kaya naman po para gawin yan, kinakailangan bawasan ang pagkain ng mga maasim, maanghang, pati na rin ng mga matatabang pagkain. Oo, kasama yung mga mamantika at mga taba ng baboy. Iwasan na rin po yung mga processed na pagkain dahil yung mga yan ay nakakasira at nakakairita talaga sa lining ng ating mga gastrointestinal tract kasama ang ating mga esophagus. Para naman po sa ating mga inumin, tubig lamang po ang inumin ninyo. Huwag na mag-soft drinks dahil bukod sa nakakadagdag sa acid, ay pwede rin yan syempre makapagdulot ng pagtaas ng inyong mga timbang. So kumbaga parang shooting two birds na tayo in one stone dyan kapag ginawa nyo po yung mga yan. Kasama na rin po sa advice na ito ang pag-iwas at huwag na kayo manigarilyo at huwag nang uminom ng alak. Bukod sa nakakasira yan sa ating gastrointestinal tract, pwede rin pong makasira yan sa inyong mga atay na ang ending pwedeng magdulot ng mga varices na sinasabi natin kanina na maaaring mag-develop kayo ng mga tinatawag na portal hypertension. Kaya again, kung may mga bisyo po kayo, tigil-tigilan na ninyo. Walang buting maidudulot yan sa mga buhay ninyo. Isa pang kinakailangan ninyong gawin kung hindi pa ninyo ginagawa yung pagbabawas ng timbang. Kasama dyan, pag-ehersisyo po ninyo. Isang risk factor kasi ng pagkakaroon ng acid reflux na yan, pati na rin ng liver disease na siyang pwede pong makasira sa inyong mga esophagus ay ang pagiging on the heavier side. Isama na rin po natin ang risk ng pagkakaroon ng sakit sa puso kapag mayroon kang tinatawag na central obesity. Kaya take this as your cue na rin para magsimula na kayo mag-ehersisyo kung hindi nyo pa ginagawa yan at almost 3 months na rin tayo into 2024. Kaya again, pinakamainam na ayusin natin ang mga uri ng ating mga pamumuhay o ang ating mga lifestyle para makaiwas din sa pagkakaroon ng problema sa ating mga esophagus. Dahil habang tayo'y kumakain, syempre hindi mawawala ang ating esophagus, mananatili yan panghabang buhay. Iingatan, pakakalagahan mo yan. O basta sabi ko nga sa inyo, ayaw na ayaw ko lang naman talagang nagkakasakit kayo, kaya naririto pa rin po ako sa harapan ninyo nagpapaalaala sa inyo. At sa huli, ano't ano man ang mangyari, tayo lang din naman talaga ang magtutulong-tulungan. Kaya naman yun lang for now, i-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you in the next episode. Ingat!